kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos ang salpukan sa Senado ni na Vice President Sara Duterte at Senador Risa Hontiveros ay kaagad na nagsikampihan ang bawat supporters ng kanya-kanyang kandidato. Marami ang nagsasabi na tama lang ang ginawang pagtataray ni VP Sara sa senadora dahil sa hindi naman daw tama ang mga pinagtatanong nito sa kanya. Anong nag-lead sa OVP na mag-consider na i-launch yung ganitong programs? May ginawa bang studies para suportahan yung pagkakaroon ng ganitong programs na parallel naman sa katulad at existing programs ng iba't iba nating line agencies, Madam Chair? Pwede po bang sabihin ni VP sa atin more tungkol sa contents ng librong ito na bibilihin ng gobyerno for distribution? Ilang libro ang bibilihin at i-distribute, Madam Chair? Kaya nararapat lang daw na ganun ang sagot ng BC. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Sa mga taga-suporta naman ng senadora ay sinasabi nila na napakalayo raw ng mga sagot ng VP sa mga katanungang gustong malaman ng senadora tungkol sa paggasta nito sa hinihiling budget ng kanyang opisina. Kung ikinagulat ng lahat ang nangyaring sagupaan sa Senado ay may dapat pa tayong aabangan dahil hindi pa tapos ang pagdadaanan ng Vice Presidente para masiguro ang hinihinging budget nito. Siya at ang kanyang departamento ay dadaan pa sa mabusising mga katanungan na naghihintay sa mga miyembro ng Kongreso. Kinukonsidera ito ng ilan na isang resback ng isa pang politiko na makukonsiderang mortal na kalaban hindi lang ni Sara Duterte kundi pati na rin ni PRRD. Siya, si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Noong nakarang taon sa hearing din sa budget ng OVP sa Kongreso ay pinatayan ng mikropono itong si Franz Castro nang binalak nitong gisahin si Sara Duterte kaugnay sa budget. Noong panahong yun ay marami pang mga kongresista ang nasa likod ni Inday Sara kaya walang nagawa si Castro nang pinagkaisahan itong pinatahimik. Ito ang kaganapan noon sa loob ng Kongreso. Madam Chair, may I manifest, Madam Chair? Madam Chair, we have already suspended, terminated the presentation and the point of order, Madam Chair. May I explain my vote? Why I do not like that the budget hearing of the Office of the Vice President be terminated. I know we have the rights as a minority bloc, Madam Chair. So may we explain why we vote no? With all due respect, this representation would like to request Honorable Castro to just please submit the manifestation to the Committee on Appropriation. Madam Chair. So can I have the floor? The presentation has already Chair? been terminated. So we would like to request so Madam Chair, hindi natin ito inaasahan. Madam Chair, yung ganitong and once again, this budget briefing is suspended. Meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. So, Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million. Ngayong bumaliktad na ang sitwasyon at ang dating kinakampihan sa Kongreso ng mga Dutertes ay subject na ngayon ng samot-saring hearing. Ang tanong, may susupalpal pa ba kay Franz Castro at Raul Manuel sa mga tanong at pagbusisi nila sa budget na hinihingi ng OVP? Sa isang interview sa media ay pinahayag ni Congresswoman Franz Castro na kung anong ginawa ni Senador Risa Hontiveros na pagbusisi sa paglalaanan ng budget ng Vice Presidente ay yun rin daw ang gagawin ni Castro sa Kongreso. So sa ginawa ni Senator Risa Hontiveros, inisa-isa niya
Ganon din yung gagawin namin. Kasi katulad nung last year, napansin ko na rin yun yung mga line item na kaparehas ng mga serbisyo na ginagawa ng ating mga government agencies, no, na parang nagiging redundant and duplication. Kaya nga, ang laki-laki ng parang kumbaga, halos kalahati, puro ayuda rin, no, yung budget ng Office of the Vice President. Kaya titignan din natin yan. Hindi pa man naghaharap silang dalawa ng bise ay may pasaring na itong si Castro. Ayon sa kanya, estilo raw ng bise ang mag-astang matapang lalo na kapag ito'y nasusukol. Inihambing pa niya ito sa isang puset na nagbubuga ng dagta bilang proteksyon sa kanyang sarili. Well, parang style niya yun, dahil nasusukol siya doon sa sa hindi magandang gawi, kahit parang parang nagbubuga siya, parang pusit style. Kaya kami, halimbawa itong libro na ito, hindi talaga dapat payagan ito, no? Kasi siya nga yata hinamumulitika no? So hindi pwedeng pondohan ng gobyerno yung isang libro na siya ang author, tapos ipamimigay sa mga tao. Di pag ginawa yan, di kahit na sinong government officials pwedeng gawin yan. Prangka ring sinagot ni Franz Castro ang tanong na kung papasaba sa kanya ang libro na isinulat ng Vice Presidente. Ayon sa kanya, kabaliktaran daw sa ugali ng Vice ang sinulat nito sa kanyang libro. Yes, oo. Hindi naman kailangan niyang libro na yan, no? Lalong-lalo na parang propaganda book. Tapos yan naman ay parang kabaliktaran naman ng kanyang ginagawa. So talagang sa bahagi ng makabayan ay talagang bubusisiin namin yan, piece by piece, ang dadalhin yan at hindi namin papayagan talaga mapondohan yan. Hindi rin nakaligtas kay Franz Castro ang pagiging author ni Inday sa libro kung saan ay makikita umano ang litrato nito. Tinawag ito ni Castro na isang galawang epal. Yung mga ibang author nga, hindi kanyang kalalaki yung mga mukha na nilalagay nila sa libro nila. Maliit lang yung pangalan nila o kaya parang ID type yung kanilang picture. Pero siya, nilagay niya yung ganyan, no? So parang epal yan, no? Yung book na yan ay epal yan, no? Gagamitin yung pondo ng mga mamamayan para sa sarili niyang propaganda. Kinontra din ni Franz Castro ang sinasabi ng Vice Presidente na siya raw ay pinupolitika sa paghingi ng budget para sa kanyang opisina. Ito ang masasabi ng sunod na makakabangga ng Vice sa hearing sa Kongreso na si Franz Castro. Well, ang budget hearing naman talaga, di ba? Choice yun, no? Sa amin, sa bahagi namin, sa Makabayan, talaga namang consistent naman kami na binubusisi namin lahat ng budget ng lahat ng mga agency. Walang nakakalusot sa amin. Kaya hindi yun pamumulitika kasi yun ang aming trabaho. So kung ang tinginin niya ay pamumulitika yan, baka siya yung mas namumulitika dyan sa mga libro niya. May punto naman ang Vice Presidente kung bakit tila magkaparehas sa ibang ahensya ang pinupunduhan na programa ng kanyang opisina dahil may lumalapit sa kanila at humihingi ng tulong kahit na dapat sana ay sa ibang ahensya sila pupunta. Kanina sa budget, sinasabi niya na, this is a duplication. Sinasabi ko naman, hindi naman tayo pwedeng humindi sa mga taong lumalapit sa aming opisina Kasi opisina ng gobyerno yan. Pwede bang magsabi ang gobyerno na, ay nako, hindi kita pwedeng tulungan. May oath ako. Anong sinabi ko doon? To do justice by every man. So ibig sabihin, hanggang sa makakaya ng opisina, ng Office of the Vice President, ay magbibigay kami ng tulong. Depende kung ano yung tulong na hinihingi ng tao. Ang usaping impeachment o pagpapatalsik sa kanya bilang Vice Presidente ay mariing pinapasinungalingan ng Kongreso pero para sa Vice ay totoo ito. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment.
Hindi pa man dumating ang araw ng pagdalo ng Vice Presidente sa budget hearing sa Kongreso, pero may babala na ito pagdating sa klase ng sagot na maaari niyang gawin. Depende raw ito sa klase rin ng tanong. Depende ma'am sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kung maayos naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. Kaabang-abang ang araw na pagdalo ng Vice Presidente sa mangyayaring budget hearing sa Kongreso dahil siguradong pirang-pira na ang pinatayan ng mikropono dati na si Congressman Franz Castro. Maliban sa kanya, ay sino pa kaya ang mga bubusisi at subukang gisahin ng Vice Presidente? Papalag kaya si Inday Sara sa mga estilo ng mga tanong ng mga kongresistang hindi pabor sa kanya? Ikaw, sa tingin mo ba'y mas magiging maaksyon ng mangyayari sa Kongreso kumpara sa Senado? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.